God bless you, beloved Brother Alvin ha. Pikato, manindog tayo namal. Labing gamahanan na mong Diyos sa langit sa pangalan mo, mahal na Pinisus, Ginoo sa ng paggampo sa among malapas sa balang propeta mo. Salamat Ginoo sa imong adlaw-adlaw ng pagbante kanamo o Dios. Hallelujah. Mga panalangin among dadawat, physical man, material, pinansal, binas, spiritual, imong presensya naghatag kadasig kanamo Ginoo. Pasaylo asab kami o Dios o makalapas sa nabuhat. Tabangi ako Ginoo pagdala sa mensahe sa kaluwasan na masabtan sa makiigsuunan, pinaagi sa imong gahom akong gigapos tanang buhat sa kaaway, be frozen in the mighty name of Jesus. Anoint the word of the Lord right now in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin Ginoo. Kung naay sagawas, yung sagawas sa labas po, pumasok po kayo dito. Mga instrumentalist dyan nasa labas. Sino dyan papasukin dito? Mga tao sa labas. Sunod ka mo dire. Uminaw ka mo. Napagalaga na pakinig ng salita ng Diyos. Dire ka mo sa lingkuran, no? Mga tao dyan sa labas, kaya nilang. Dito kayo. Una tigit sa lahat, pinakataas na pagpupuri, paglawalhati, pagpaparangal, pagsamba, pagdadakila, ay tangi sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Dobling pag-alang sa ating mahal na pastor, beloved Evangelist Willis Tadalmida, the end time prophet of our loving God. Lagi nating inaalala ang mga gintong aral ng ating pong mahal na pastura, beloved Assistant Pastor Lina Kumanalmida. Pagdabati po at pagalang din sa mga beloved children-in-law and children, sa ating mga webcast viewer, sa mga nang pagpalang hapon na po, umaga o gabi man, saan man dako sa buong daigdig, ating mga kapatiran sa inyo minamahal, mga kapwa ko mga gaw, preachers, ko instrumentalist, sa inyong sweetheart, sa mga nang mapagpalang hapon na sa ating lahat. At welcome po kung sa mga bisita, kung mayroon man, sa ating pong banal na gawain. Mapalakpakan ba natin Ginoo? Na mahal, ang kagandahan sa atin dito sa Jesus Miracle Crusade, bagamat marami nagsasabi, totoo talaga, maraming naka-attend dito at sabi nila, ang haba kasi ng simba ng Miracle Crusade. Wala tayong magawa eh. Manguli ko no, hapon na, wala na yung mahimo nga trabaho. Yan karamihan ang reklamo sa iba, yung mga nasib na dito. Maraming nasib dito. Maraming naka-attend. Kursada, maraming nagsigaling. Pero yun ang pagdalo nila, yun ang reklamo nila. Bakit daw napakahaba ng pagsamba dito sa Jesus Miracle Crusade? Iminamahal, kung isipin po natin, isang araw po ang hiningi ng mahal na Panginoon. 7 days sa'yo yan. 6 days sa'yo. 6 na araw, gawin mong gusto mo. Isang araw hiningi ng Diyos. Ilang oras ba isang araw? 24 hours. Amen? Amen? Hindi naman tayo pwede isang buong araw linggo. Magawain tayo. Kaya ang mahal na pastor binigyan ng wisdom ng pinaghati-hati po yung 24 hours. May Miyerkules tayo. Ilang oras lang ang Miyerkules? Sa Manila, mag-start alas 2 ng hapon, matapos alas 8 ng gabi. Ilan yung oras? 6 hours yun. Dito nga sa atin, ilang oras lang pag Miyerkules. Overnight, alas 10 ng gabi, alas 9, matapos alas 4, ilang oras din yun? Ilang oras? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 hours, plus 6 hours Wednesday, 13 hours lang. Sunday, anong oras tayo mag-umpisa? Alas 9. Matapos tayo, alas 2, alas 3. Ilang oras yun? Hindi pa nga umabot ng 24 oras eh. Amen ba? Pag samasamayin Miyerkules, overnight, Sunday, pag samasamayin ng oras, hindi pa rin tayo nakaabot ng 24 hours. Kaya kung ating pag-aralan na mahal, oo, totoo nga, mahaba. Pero damang-dama mo naman ang presensya ng mahal na Panginoon. Doon sa ating gawain, sa una, sa UCCP kami, hindi man ako nandaot sa UCCP.
Mahal ko nga yung pastor namin, mong pastor, sabi ko nga sa inyo na, kami pa nagtanim ng mga kalibre kamuti sa parsonage, mga saging para may makaon ang pastor, 15:30 naghatag si mga magbugas. Mahal na mahal namin yung pastor namin. Yung papa ni Kagawad, ni Nunoy, ni Kasil Asarcon, ang papa niyan, pastor namin yan. Mahal na mahal namin yan. Pero, yun talaga eh. Magkanta, isang kanta lang. Page 35, kanta ka kaysa ingkod na sad. Dokaon ka dito magsimba. Amen? Pag nag-Bible study, may mga sagot-sagutan pa. Hanggat magkalalis-lalis na. Pag mag-Sunday school, walang presensya. Pag-uwi ng bahay, paglabas ng simbahan, daan-daan sa tindahan, inom na naman, bisyo, mga barkada. Trupa. Ganun talaga eh. Walang pagbabago. Samantala dito, binago na tayo, nagsigiling lahat ng karamdaman ninyo, binigyan ka ng kapayapaan sa puso't isipan, haleluya, protektado ka ng mahal na Panginoon, damang-dama mo ang presensya ng Diyos, at tiyak mo na tiyak na may langit na naghihintay sa iyo, at buhay na walang hanggan. Kahit mahaba tayo maglingkod sa Diyos, yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natong Ginoo? Ang una nga, maalala ko yung papa ko pag yung salida, paborito niya, EPG. Mangita sini si papa, sus mo uli, gabi ina. Si papa kadugay, nangita sini. Salida, anong palabas? EPG, pinando po, idol ni papa. Muli, las pulso, alas 8 ng gabi ina. Pabalik-balik, dilitakhan. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin Ginoo? Samantala, last of the eyes lang yon. Wala kang makuha, wala kang mapala. Samantala dito, habang nagpupuri ka, yung mga baguhan, yung cancer mo, TB, leukemia, diabetes, AIDS, arthritis, lahat ng sakit, pagalingin ng Diyos yan. Lahat ng ating pangangailangan, alam na ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos ang magpuno ng ating pangailangan. Mapalakpakan ba natin Ginoo? At may assurance pa. Roma Kapitulo 8, versikulo 35 naman, ang sabi ng Biblia, ano ang makapagpahiwalay sa atin sa mahal na Panginoon? Wala. Nangako ang Diyos na walang anumang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kindly. Sabi sa aklat ng Roma, Kabanata 8, ang talata ay 35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Amen. Praise the Lord. Ano? Tabak? Tabak. Sino, sabi naman, sino ang makapagpahiwalay sa pag-ibig ng Diyos ni Kristo? Kapighatian man, kapighatian. Ano ang kapighatian? Mga kalisdanan. Di ba? Kapighatian, kalisdanan man, o kahapisan, kagulanan, o mga kasakit, pag-uusig, kini mga paglutos, mga paglutos, pag-uusig yan, iusigin ka. Sabihin mo, siraulo ka na dyan, natigulang ka na sa miracle kusid. O nagbalik ka na sa karaang panahon. Wala ka na make up, tigulang ka na. Ang imo buhok mo kag white lady. Yan sabi sa Biblia laging nakaputi. Mura mo ka mo mga white lady na. Nabayaan na ka mo sa panahon. Ganun talaga Nangalos siyang nakamudiha. Ayan, mga pag-uusig yan Amen ba? Kagutom. Minsan ang Kristiyano talaga pinahintulutan ng kagutom. Minsan wala talaga Pinahintulutan ng Diyos yan. Sister Glory B, nang testify ng overnight. Ingon yung bana, sabi ng bana niya, asawa niya, mangutang ka na lang punta ko ng bukid. Ayaw mangutang. Nagpuri, mahal na Panginoon, ayaw ko mangutang, wala kami bugas. Wala ang bata, ang sinaing nila saging. Pag-uli ng bata, kauman ang kaeskwela. Sabi na nangaon sila saging, sabi ng kaklase na niya, wala pakla yung bugas. Anali, wala kayong bugas? Wala nga Sumama ka sa akin sa bahay. Pagdating sa bahay mo naman, pag-uwi ni Anali, may biplit ng bigas. Hallelujah! Praise the Lord! Grabe Hindi na mabuhat-buhat ng bata. Sabi ni Ginoo na ibugas, wa may sasudan Ginoo.
May bugas, Lord, wala namang ulam. Hangyo na naman sa Ginoo. Primero bugas lagi pangayo. Nanay bugas, sudan na sad. Di ra kan usahon pag sudan og kanon Ginoo. Na may bugas Ginoo, walang ulam. Dumating yung kumpare nila. Oy, nasaan pa si Boy? Saan si Boy? Sa bukid. Nakaya na, lapit lang ako din, magbayad ako ng utang ko, nagbayad ng utang, sobra-sobra pa binili ng ulam. Grabe ang mahal na Panginoon. Amen ba? Kagutom ba? Gutom, wala kang masahing, manalangin ka sa Diyos, pagampo sa Ginoo. Bader si Marshall, wala na't pinansyal, wala na sa madungag, wala nang masahing pa. Nagpuri. Mamaya, nagring yung cellphone. Sabi na sa basahin mo muna. Pagbasa niyo naman, pamangkin niya sa Korea, nagpadala ng pira, palakpakan natin Ginoo. Grabe! Kagutom ba? Kahubaran ba? Sahay, ang uban di mo simbala. Ako sinina, balik-balik na naman mo ulaw na po kung simba dito. Marshall, ganyan, nag-testify. Anong sabi niya? Sarang sinina, wala pa mga pantalo na slacks. Ngayon, patuloy naglingkod, hindi lang sinina, hindi lang long sleeve binigay, barong pa. Binigyan ng pantalon, binigyan ng sapatos. Grabe ang Ginoo, palakpakan natong Diyos. Ito lang, bago lang patutubi na malo, punta kami sa Manila, nagpunta kami, birthday pastor, nagpunta ako sa FCM, sa mall, hanap ko okay dito, slacks ba? Tag 130. 130 slacks, ganda na. May slacks na, wala naman sapatos. Ang sapatos ko nga na. Sapatos ko, kunin ni Christian. Si Christian taga pagmana. Pag may bago ko sa ako na pa, kunin ni Christian, wala ko sapatos. Ulaw ko, preacher's meeting, wala sapatos. Punta kayo ko sapatos. Punta kayo dun sa mall. Ikot-ikot kami, hanap-hanap. Sabi nung tindero, Sir, meron dito, sir. 6,000. Maganda. Wala may kwarta, 6,000. Pera ko, 500 ra. 500 ra nga sapatos ba? Wala, sa preacher's meeting ra ba? Bagutan pero tag 500. Mahal. Sabi niya, mahal man na, sir. Mahal, 5,600 kapin. Sir, ito matagal lang stock. Yan ang presyo 5,600 pero ibigay ko siya 500 lang. Palakpakan na itong ginawa. 500 tawa ano? 500 binigay 500, 5,600, grabe. Sir, mayroon pang isa, dalawa. Tagkuha ni GC. Tagsakay ni GC Kiwol, tag 500, palakpakan na itong Ginoo. Ayaw ng Diyos na bagating on preacher's meeting, buton si Rigaw ba na pinagkatawa, walang sapatos. Nakaya naman mahal. Pero binigyan ko ng magandang sapatos ng Ginoo. 500, palakpakan na itong Ginoo. Amen! Hallelujah sa Lord! Panganib ba? Panganib? Daong ka sa delikado na sitwasyon, huwag kang matakot. Anghel nagbabantay sa atin, sabi ng Biblia. Tabak ba? Wala naman siguro tabak, kaya di naman tapalaway. Kaya yung tabak, sundang man eh. Di naman siguro tigbason sa imong silingan, kaya wala naman ka mangawat og lubi. Sa una, mangawat og lubi, manang kuog tuba. Mangawat og manok. Sa mga silingan. Kaya, pansilingan, takyos og sundang, hadlok na ka. Karon di na namin na, kaya nangabuotan naman ta, palakpakan natong Ginoo. Sabi ng Biblia, idugtong nyo po doon sa 38, 39, idugtong natin. Hindi lang kuno minamahal, kahubaran, hallelujah, kahirapan, kahapisan, kagutuman, o tabak, mayroon pa doon. 38, 37. Imagine yung pangako ng Diyos, Amen, brother. Sabi sa aklat ng Roma, Kabanata 8, ang talata ay 38 hanggang 39. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kaataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin
sa limang pag-ibig ng kana, Diyos. palakpakan natin Ginoo. Ang Diyos nagsabi, sapagkat ako'y naniniwala, sabi ni Pablo doon sa kanyang sugat sa Roma, na kahit kuno ang kamatayan, bisan kuno ang kamatayon, di makabulag sa ato si Ginoo. Hinuon, maduol na sa ato si Ginoo. Pag namatay ang Kristiyano, pinahintulutan ng Diyos, pikit ang mata mo sa lupa, yan ang pagising mo doon sa langit. Mapalapit, makasama mo na ang Ginoo. Mapalakpakan ba natong Diyos? Bisan pa kuno, kahit kuno ang buhay, kahit ang mga anghel. Sino mga anghel eh? May mga anghel pala magtangka, minamahal. Alam mo naman natin yung mga anghel na nagrebelde sa Ginoo, si Satanas yun eh. Kahit kuno ang mga anghel, gagamitin ng kaaway. Anghel. Oh, hindi daw tayo makabulag sa pag-ibig ng Diyos. O kahit ang mga bagay na darating o sa kasalukuyan na mahal. Grabe yung pangako ng Diyos, imagine mo. Napakapalad natin na tayo napabila sa totoong gawain ng malapunon. May magtataka ka. Sa panahon tayo po'y manghina. Ang Diyos may kaparaanan para manumbalik yung ating kasigasigan sa paglilingkod sa malapunon. Kahit sa panaginip lang. May mga paalala ang Diyos. Amen ba? Alala kong patutuo ni sister, yung teacher, si Johanna Caliso, na dahil na teacher na sa minamahal, naku, nabisi na, di na dumadalo. Ngayon, nagtuturo na ng TikTok sa mga estudyante niya. Nagpantalo na, naglipstick na. Alam mo, one time na naginip, nag-overnight siya. Pagkatapos minamahal, biglang nagliwanag, na may narinig yung mga tunog ng trumpita. Nagliwanag. Pagtingin niya, yung nagpapaawit yung sa pulpito, nawala. Mga kapatid, nagkawalaan. Nangabilin damit lang. Siya, nabilin siya sa rapture. May ibang mga kapatiran, yung mga maghilim, magtabi-tabi lang. Ato sa likod, magtabi-tabi ra, di maminaw. Sige ra, kaulakaw ra. Nangabilin sa rapture. Kita mo? Delikado din yung palikod-likod ta. Mapalakpakan ba nato ang Ginoo? Kasi sa likod, dali ra mo exit ito. Sibat tayo. O di, dili maminaw. Totoo yan eh. Amen ba? Ya, sabi ni Johanna, Ginoo, ayaw ko mabili sa rapture. Simba pagbalik. Sabi mo, dumalo ka. Hindi pa rin nagsimba. Tinubuan ng bukol sa matris. Nagpa-opera dahil wala pa ng palataya at nag-tiktok na ka eh. Oh, lipstick na tapos nagpantalo na. Hindi pa nagbigay ng tension offering. Sabi niya, parang nalula siya sa pagpapala. Dati-rati, walang-wala. Ngayon, naging teacher. Alam mo na mahal, ang nangyari sa kanya, nagpa-opera. Gumastos ng malaki. 1 month lang, nagbalik ang bukol. Inagasa na naman ng dugo. Sabi niya, Ginoo, surrender na ko. Misimba overnight, tama-tama, nandun ako. Overnight prayer. Pagkatapos overnight, nagpalian. Sa prayer ni Mahal na Pastor, pinagaling yung kanyang karamdaman. Grabe ang mahal na Panginoon. Kaya yun po ang mga paalala sa atin ng Diyos. Dahil nangako ang mahal na Panginoon na walang anumang bagay o sino man makapaghiwalay sa pag-ibig ng mahal na Diyos. Dahil nandito na nga ang propeta ng Diyos na nagtuturo sa atin, hallelujah, para tayo manatili sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Kanina nabanggit po doon, kahit ang mga anghel hindi makapaghiwalay, minamahal, hindi nakapagtataka na sa church mayroon talagang hindi nagpapasakop. Ating basahin, 2 Corinthians chapter 11, verse 13 at 15, minamahal. Bakit? Kahit si Satanas, minamahal, nagpakaanghel sa liwanag para mambiktima. Amen? Mabiktima ang mga Kristiyano. Kindly, sinabi doon kanina, kahit mga anghel, ito, si Satanas to, nagmukhang anghel eh. Praise the Lord. Dito po sa 2 Korinto, Kabanata 11, ang talata ay 15. 13:15. Praise the Lord. Dito Sugod sa 13. Praise the Lord sa 13 po. Sapagkat ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga mandarayang manggagawa, na mga pakunwaring mga apostol ni Kristo. Amen. At hindi katakataka
sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Right. Hindi malaking bagay nga ang kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran, na ang kanilang wakas ay magsisigayon sa kanilang mga gawa. Amen. Palakpakan ba natin, Ginoo? Yun ang sinasabi ko. Mag-ingat po tayo dahil tayo po ang apple of the eye ni Satanas. Pinaka tamis ni Satanas ka, biktimahon kita. Kitang iyang pinaka-priority biktimahon tagal dahil bakit kandidato tayo sa langit eh. Amen ba? Alam mo naman natin, ibang gawain, ibang kongresyon, wala yan eh. Dito, kung paano tayo nagsikap na masunod ang kalooban, si Satanas din ganon. Nagsikap si Satanas, gagawin niya lahat by all means, lahat ng paraan para tayo hihilahin, mapalayo sa mahal na Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya mag-ingat po tayo. Lang sabi, kahit nga si Satanas, nagpakaangil sa liwanag, kaya mag-ingat po tayo. Kapag ka pala may lumapit sa atin na ang sinasabi, paninira, wag natin pakinggan. Yung pala ay kampo ni Satanas. Amen ba? Mapalakpakan natong Diyos. Pag may lumalapit sa iyo, kahit order preacher pa yan, kahit anong katungkulan sa church, pag mali ang sinasabi, labag doon sa utos ng Diyos, sa utos sa pangarang ating malpastor, yan po ang instrumento ni Satanas. Huwag po natin pakinggan yan. Mapalakpakan ba natin, Ginoo? Lalo na kung ang lumalabas sa bibig, puro paninira, puro negatibo, galing po yan sa puso. Anong lumalabas sa bibig mo, galing sa puso yan. Amen? Amen? Hindi nakapagtataka sabi ni Biblia, kahit kasi si Satanas eh. Pag maging ang mga ministro ni Satanas, marami pala ito, mga ministro eh. Amen? Maraming gagamitin ni Satanas sa kaaway para tayo dalhin, ilihis. Ha? Hihilahin palayo sa mahal na Panginoon. Amen ba? Amen? Mapalakpakan ba natin, Ginoo? Maari, number 1, tentasyon, minamahal, gawin ni Satanas, pera. Offeran ka ng trabaho pero layo ka na sa gawain. May mga opportunity pero malayo ka na sa gawain ng Diyos. Negosyo. Minsan, sa negosyo, nauna pang negosyo kaysa Ginoo. Ang isip mo, negosyo na lang, napalayo ka na sa gawain. Amen ba? Amen? Lahat magsabi, praise the Lord. Oportunidad, material thing, gagamitin ni Satanas yan. Amen? Tandaan po natin, ang sabi ni Biblia, pati ang mga ministro ni Satanas, magmukhang anghel sila. Isa lang po dito, haleluya, ano mang ginagawa nila, ano mang sinasabi nila, minamahal, pag ito'y minamahal, labag sa kalooban Diyos, yan po ay ministro ni Satanas. Huwag po natin pakinggan, lalo na nakasira sa isisig katao, nakasira ka ng kapwa mo. Amen ba? Ginagawan mo ng kwento ang kapwa mo, sisirain mo. Yan po ay instrumento ni Satanas. Huwag natin pakinggan. Mapalakpakan ba natin yan? Lahat ng bagay na labag sa kalooban ng Diyos, minamahal, o opposite sa kalooban ng Diyos, minamahal, yan po ay instrumento ni Satanas. Amen? Amen? Ang sabi kanina, balikan po natin, walang anuman o sinumang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ngunit mayroong bersikulo, minamahal, sa Biblia, na pag ginawa mo itong bagay, may isang bagay na makapaghiwalay sa atin, ano yung bagay? Sabi ni Biblia, walang anumang bagay. Pero mayroon isang bagay, minamahal. Ang Kristiyano, kahit sa pagsubok ka na, nasa kahirapan ka na, nasa trials, balatian, karamdaman, minang pagsubok, kapag tumawag ka sa Diyos, tutulungan ka ng Panginoon. Ngunit isang bagay ang gagawin mo, tuluyan kang mawala sa mahal na Panginoon. Ano yun? Disobedience. Amen ba? Ang hindi pagsunod. Mapalakpakan ba natin, Ginoo? Kahit nasa trials ka, kahit nasa kahirapan ka, pag sinunod mo pa rin ang utos ng Diyos, darating ang panahon, malampasan mo ang kahirapan, malampasan mo ang trials, malampasan mo ang pagsubok, darating ang pagpapala dahil nangako ang Diyos. Pero isang bagay, pag ginawa mo ito sa ating mahal Panginoon,
Yung disobedience na mahal, tuluyan kang mawala sa mahal na Panginoon. Ano yung disobedience? Ano bang meaning ng disobedience? Yung hindi pagsunod ba? Disobedience meaning, minamahal dito sa dictionary, minamahal, sabi dito, disobedience meaning failure or refusal to obey rules or someone in authority. Failure, anong failure? Wala mo magawa. Failure, hindi mo nagawa. Napil ka eh. O refusal, hindi mo nagawa, o pagtanggi sa balaod kuno o sa tao nga naa sa authority. Amen ba? Mapalakpakan ba natin Diyos? Yun ang disobedience. Failure or refusal to the law or someone in authority. Ang hindi pagsunod o pagbalibad na refusal, balibad. Amen? Sa balaod, wala ni mo sunda o sa tao nga naa sa kapangyarihan, yun po ang meaning ng disobedience. Papalakpakan ba natin, Ginoo? May mga example ba sa Biblia na tinulungan na ng mahal na Panginoon mismo ang ilang Diyos? Naalala niyong nangyari kay Lot, asawa ni Lot, Sodom at Gomorrah? Nagpunta ang anghel ng Diyos, tatlo sila. Na-discern ni Abraham, nakita mga anghel to ng Diyos. Mapanginoon, sana mag-isnak ani kamo din, mangaon kamo, kain muna kayo, magpahinga kayo. Nakonsinsya mga anghel ng Diyos. Tulo ka buk isugo sa gil, tatlo anghel. Sabi niya, itatago ba namin ang gagawin namin sa Sodom at Gomorrah kay Abraham? Nalingkod ng Diyos. Abraham, dahil sa kasamaan ng Sodom at Gomorrah, magpaulan ang Diyos ng asupre, apoy at asupre. Susunugon ang Sodom at Gomorrah. Sabi na Abraham, Panginoon, kung mayroon doon 50 na mga matuwid, susunugin pa ba? Dahil sa 50 na matuwid, dahil nandun pamangkin niya si Lot. Pati mga pamilya ni Lot nandun. Hanggang si Abraham, Panginoon, kung 45 lang ang maayo dito, masunog pag Sodom at Gomorrah. Tungod sa 45, tungod sa panghanyo, di na ako sunugon. Kung 40, Panginoon, hangtod may abot sa napulo. Kung napulo, Ginoo, nahibulo, mag-isa na wala mag-40, wala mag-50, o wala mag-30, kaya sila lagod, si Lot ragod, asawa ni Lot, o duha ka anak ka babae, pilara sila, o patra. Ginoo, og napulo, ang buotan dito, kung mayroon matuwid 10, susunugin pa, sabi naman, kung mayroon 10, hindi ko rin susunugin. Walang 10 talaga. Bagamat hindi umabot ng 10, ang Diyos tinulungan si Lot, pamangkin ni Abraham. Lot, bango na. Masunog ang lugar na ito. Magpalan ang malpo ng apoy at asupre. Umalis kayo. Dalhin mo ang pamilya mo. Huwag kayong lumingon kahit anong mangyari. May instruction ang anghel ng Diyos. Ano mang mangyari, Lot, pagbili na mo asawa, anak mo, huwag lumingon. Dahil pag lumingon kayo, may mangyaring masama sa inyo. Mahigpit na bilin yun. Pero anong nangyari? Umalis sila Lot, tinulungan ng anghel, inalayan ng anghel. Nung makalis to sila minamahal, malayo na, nagpaulan ng Diyos, asupre, dahil sa sobrang kasamaan ng Sodom at Gomorrah. Wala na silang Diyos na naaalala. Puro kalayawan, kahalayan ang ginagawa ng mga tao. Puro lust of the pleasure, worldly pleasure, ginagawa nila. Namahal, ang nangyari? Nung umulan ng apoy at asupre, simple, nakapagpundar sila doon, ang asawa ni Lot naging materialistic. Ramdaman niya, nasunog na, lilingon na sana, sabi, huwag kang lumingon, sabi ng anghel, may mangyari masama sa iyo. Lilingon na sana, sabi niya, huwag kang lumingon. Hawak-hawak sila, huwag kang lumingon. Tuloy-tuloy tayo. Dahil ang kanyang asawa, materialistic na nga, nawili, paglingon ng asawa niya, nanigas, nahimo kasi. Bakit? Dinusobey niya yung utos ng mahal na Panginoon. Kita nyo na? Yung disobedience, yung hindi pagsunod, may mangyaring masama sa iyo. Mapalakpakan ba natin, Ginoo? Amen? Kaya isang bagay lang ang makapagpahiwala sa atin, yung hindi pagsunod o pagtanggi sa utos ng Diyos o sa mga tao doon na inilagay ng mahal na Panginoon. Imagine mo, hindi lang batas pala. Sabi doon nila, someone in authority.
Failure or refusal to obey laws or someone in authority. Di lamang balaod ang ato, dili mahimo kundi sa mga tao nga gibutang na sa authority, labi na sa church, di ka mo sunod. Namal ang sawag dyan, disobedience. Managot ka sa mahal na Panginoon. Mapalakpakan ba natong Diyos? Another example, unang example, Adan and Eve. Adan ug si Iba, minamahal. Ang sabi ng lahat ng pagkain dito sa paraiso sa hardin, makain. Dahil ito lang isang bagay, itong isang prutas na to, tree of life. Huwag niyong kainin, kay sa oras na mukaon ka mo, mga matay ka mo. Eh, demonyo lagi, kaya balik tarong man sa demonyo. Hanghunghungan, sabi ng di mo kay Iba, sus, huwag ka maniwala sa Diyos. Anong mamatay? Magiging matalino pa kayo at magiging Diyos kayo? Mo ba? Sabi ni Adan, ganun ba? Eh, minsan, gano'n ang pakana sa atin eh. Dito tayo. Dito, pag hindi ka nag-absent, 50,000 isang buwan mo. Kada simpa, kaon. Grabe, terrible. Hayluhon ka. Sa anong bar, wala may kaon. Diri. Oh, may kaon diri. Kung simpa, kaon dayon. Grabing pasalig. Palakpakan natin Ginoo. Ang demonyo ganun eh. Sus, kalayo-layo sa anong bar, diri ka dool ra. Ayaw na, pari-parihura na, logo parihura. Oh. Yan yung mga pakana nila, ganun demonyo. Sabi ng demonyo, ano sabi ng Diyos? Mamatay ka, di ka mamatay Iba. Hinoon mo, gwapa pa ka. Amo pa? O, hinoon, mahimo kang Diyos. O. Ay, kinsa may di mo to, kay grabe maayo mo istorya. Ay, ang demonyo lagi, maayo na mo silstok eh. Amen ba? Naniwala, di kaon. Adto, imbis kay dili sila magtrabaho, sige kaon, sige suri-suri ra. Karon sabi ng Diyos, Adan, Iba, hama ka mo, ginuulaw kami, nahiya kami, malpun. Eh bakit? Kumain ba? Ang Satanas manggod, tuklin-tuklin na dayon. Ikaw magod. Ingon si Oman Adan, inim papati Ginoo, tungod sa babae kay Iba, nakakaon lamang ako. Magtuklik-tuklin na dayon, di na mo angko ng saya. Amen ba? Yaman ako magsulti ng Diyaw. Yaman ako magsigod ng Diyaw. Sigod na ton. Namuda ko na yung mata. Waya ko ton. Dako na yung mata. Grabe ka ton. Makatuusap ka na waya. Amen ba? Pero sila ba dyan? Mapalakpakan ba natin Ginoo? At magsabi, praise the Lord. Na mag-ingat po tayo naman ha. Amen ba? Amen? Doon Ginoo, tungod sa inyo pagsupak disobedience sa balaod nako, Adan, mangaon ka mo kung magpahuyas ka. Hala, pananom. Huwag sa mga tao man, mag-umara ka ganyan. Di ka mo kaon, di ka mo trabaho, di ka makakaon. Pero dyan, iba na mga tao nagsuro-suro, huwag trabaho, sige na pang-adyo-adyo. Kakaon gihapon. Manuktok sa. Laong ko sa tanggi, sus, kadako ni mo na lawas. Laki-laki ng katawan mo, hindi ka magtrabaho. Ambag diri, puno ng sitsilyo. 5. Usay ako maloy lang ko, taga ako ng 20. Ako sa bunahuna, compromise man ako ini. Samot hindi magtrabaho kung tagaan ko. Ginupasaylo ako, hindi ako mahatag. Kung magtrabaho ka mo, yung mga bata, magdala nagkugos-kugos naman. Haan ba dyan tatay na dyan? Nung hindi ka magtrabaho. Simpanganak ka mo, hindi ka magtrabaho. Laong ang Biblia, tungod sa idyo saya, sa bunga sa imo huyas, makakaon ka mo. Ug sa ba dyan tao, manarbaho para makakaon. Palakpakan nato Ginoo. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya doon sa bayan ni Diyo, mga bata, di kayo bumusunod, di mo hugas. Adyo pa ka na. Umanya-maya ko, sir, yama ka mo hugas, yama ka mo sunod. Ang puluho man kao. Yes, biblical na. Amen ba? Para makaton na mali ang ginagawa. At magsabi, praise the Lord. Palakpakan natin Ginoo. May mas matindi pa nangyari, gilamon sila sa lupa. Sa panahon ni Moses, si Korditan Abira minamal, og uban pang 250 ka mga prinsipi halang doon sa ila kaliwat. Sabi ng mga prinsipi ko dito, Moses, nagpakahari-hari man ka sa amo. Oh, ikaw ra kan perminti masunod umamba dyan Ginoo, ya makikistorya sa amo, ikaw ra nag-istorya sa Ginoo. Luhod si Moses, Ginoo pasaylo sila kay patyo man ng Ginoo, patay na malpon. Ugma, bukas paharap mo Moses. Sabi ni Moses, o lahat na nagsabi ako'y nag-abuse ang authority ko, inabuso ko ang sarili ko, nagpakadiyos ko sa inyo,
O, kung mamatay ka mo sa normal nga pamaagi, ang Diyos, hindi galit sa inyo. Pero kung mamatay ka mo sa ibang kaparaanan, tandaan nyo, ang Diyos ang naglagay sa akin. Grabe oh. Mga prinsipe pa. 200 sila. Kurdita na Abiram. Nandiyan po sa Numbers chapter 16, verse 1 to 3, tapos 20, 39, at basahin nyo na lang, namal. Sabi ni Kurdita na Abiram, bakit Moses? Ikaw lang ba kinausap? Moses, na kami, narinig din namin ang buhos ng Diyos eh. Balik kami sa Egypto. Maganda sa Egypto, kay maraming pagkain, may mga sibuyas, labi ang pagkain nito. Sabi ni Moses, kung ang Ginoo nagbutang sa ako, mga matay ka mo ng dili, normal kang mata dyan. Sos, diha, minamal. Panggawas ka mo sa tent. Tanong mga tao, ano mo apil sa ila, ala, ato ka mo. Sinong sumama doon? Ang hindi sumama dito sa akin, Lord side, dito. Namal, diha, bibuka ang lupa. Gilamoy sila tanan, 250 na nga matay, diretso sa impyerno. Buhi pa, gilamoy daw to sa impyerno. Kaya nakakatakot po pag nag-disobey po tayo. Amen ba? Amen? Wag tayo maniwala kanino pa man. Or the preacher man, kung ano yan na mahal, ang paniwalaan natin, unang-unang mahal po nun, ang propeta, ang mahal na pastor, na ginamit ng Diyos para maunawaan natin ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpapala. Bakit tayo pinagpala? Dahil mayroong propeta nag-back up sa atin, ang mahal na pastor. Amen ba? Kaya sa atin dito, sabi natin, dubling paggalang. Natural, biblical po yan. Give double honor. Children, obey your parents and Lord, for it is right. Amen? Amen ba? Wala nato diri simbaha ang malpastor. Hindi po natin tinataas ang malpastor. Tayo nagpapasalamat sa Diyos, nagpupuri dahil may taong linagay ang propeta, mahal na pastor. Kaya ino-honor natin, ginagalang natin, dubling paggalang. Ganon din sa mga believers, sila po ang mga instrumento para tayo po mamulat sa katotohanan. Mapalakpakan ba natin Ginoo at magsabi praise the Lord. Kaya yung po pala ang isang bagay kapag ginawa mo, hindi ka sumunod sa batas ng Diyos o sa tao na nilagay ng propeta ng Diyos. Disobedience po yan. May mangyari siyang masama. Amen ba? Hindi ko po sinasabi yan dahil biblical po yan. Amen ba? Kaya nga sabi doon sa karagdagan, yung preacher's meeting namin, submit mong sarili mo, magpasakop ka, pakumbaba, sumunod doon sa mga tao na nilagay ng Diyos. Mapalakpakan ba natin dahil sila po ang nagpapagal para sa inyong kaluluwa. Mapalakpakan natin lahat magsabi po Lord. Kaya dito po yung namal sa atin na mahal. Uling talata, Revelation 13 verse 16 na mahal. Anong sabi ni Biblia? Kindly pakibasa. Revelation 13:16. Kindly, double time. Praise the Lord. At ng Apokalipsi, Kabanata 13, ang talata ay... 3. Sorry. Revelation chapter 3. 3:16. Sa Apokalipsi, Kabanata 3, ang talata ay 16. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga, ay hindi mainit o malamig man, ay susuka kita sa aking bibig. Tama mo na malo? Kaya mag-ingat po tayo. Ang sabi dito, Sidin, because thou art lukewarm, ibig sabihin lukewarm, bugnaw ug init. Bugnaw, init. Minimal, neither cold or hot, I will spew thee out of my mouth. Tungod kay ikaw, pabugna ka, init gamay, bugnaw gamay, di masabtan, dili ka init, dili ka bugnaw, ang Biblia, isusuka ka sa Ginoo. Kaya, iminamahal, susuya po ang inyong kagalingon. Kayo pa'y init or bugnaw, or init-init o bugnaw-bugnaw, delikado yan. Ibig sabihin, lukewarm, kanahan mo simba. Mumerkulis. Pag di sa ganahan, Yan po yung bugnaw-bugnaw. Amen ba? Amen? O sayang uban, Domingo ra mo simba. O, gusto ragana nga. Yan po ang ibig sabihin ng lukewarm. Maghatag ika po, hala, dili magtapat. Ay, lukewarm ka. Hindi ka magtatapat.
Pinagaling mo na ang kanser mo. Lahat ng bisyo mo inalis sa'yo, nagkaroon ka ng kapayapaan, kalinaw sa pamilya. Malinaw inyong pamilya, imong anak protektado, imong anak mga professional lang, gipanalangin, di ka magtapat. Adlaw-adlaw, gibantayan kino yung protection sa'yo ng Diyos. Last 2 years minamahal, marami nagka-COVID na gamatay, pero tayo protektado ng Ginoo. Bisag wala tayo vaccine sa tabang kaloy sa Ginoo. Dili ka magtapat. Mayroon pang langit at buhay na walang hanggan. Ihatag ang Ginoo, mapalit ba nato ka ng kinabuhi, mapalit nato? Di nato mapalit na. Pinaagi lang sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Maangko nato ang kinabuhi ng way katapusan. Mapalakpakan ba nato Ginoo? Ito po'y warning sa lahat. So then, because thou art lukewarm, neither hot or cold, sa Biblia, I will spew thee out of my mouth. Isuka ka sa Ginoo. Mawala ka na dito. Kasi palamig-lamig ka palagi. Hindi ka nagsusumikap. Pag sumikapan mo minamahal ang kaligtasan, palakpakan ba natin Ginoo? Lahat magsabi po sa Lord. Tayo po lahat nakaranas ng himala. Katakot-takot na himala. Pagpapala. Pinagpala na po tayo. Kaya magsumika po tayo. Huwag tayo lumiban sa gawin. Miyerkules, Biyernes, Domingo, wala po tayong maigantismal po. Yun lang minamahal. Bagamat kuminsan tayo nagkakamali, may mga kahinaan tayo. May mga pagkukulang, mga shortcoming, ngunit sa iyong pagsikap. Grabe, sabi nga ng Biblia, extreme sacrifice makes us perfect. Yung grabe na pagsakripisyo, pagpaningkamot mo na mali pa yung Diyos. Liyo sa iyong kahinaan, minamahal, perfecto ka pa rin at tubangan sa Ginoo. Amen ba? Amen? Dahil gunato ang Ginoo, minamahal, haloy po si Lord. Pawit kita sa Ginoo. Panginoon, salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy yung pagmamahal. Ang ganda ng misay sa awit, minamahal. Hallelujah. Dahil gunato ang Ginoo, minamahal, hallelujah. Hallelujah! Uri ikaw, Diyos. Salamat sa mga paalala, pahinumdum mo sa amo, Ginoo. Walay-lay na akong paminawan, Ginoo, kung ang iyong pulong o dala sa among mahal na Pastor Beloved Childe. Ang nagsakripisyo po asa alang sa amo, Ginoo. Salamat o Diyos, iyong mga pahinumdum ka na mo, Hallelujah. Panginoon, salamat po. Ikasi mo kasing-kasing naman. Salamat ang Ginoo. Hallelujah. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay bisa pa minamahal, ikasi mo kasing-kasing, bisa pa. Alisan tayong misa-isa ito, malandog ka mo kaya si Ginoo. Panginoon, salamat po. Salamat ang Ginoo. Ikasi mo kasing-kasing, minamahal. Dahil tapat ang Diyos. Hallelujah. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahin lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay na di nagbabago kahit kailanman. Salamat Ginoo. Hallelujah. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa iyo. Hindi sapat na pagdadala sa kaligtasan na sa iyo ay natamo. Karapat-dapat na pamurihan, karapat-dapat kang
minamahal. Hallelujah. Singgit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon ka, O Diyos. Magamputa sa ato, Panginoon namin naman. Diyos, nga labing gamana sa tanan sa pangalan mo, mahal na Diyos, Ginoo niya kami sa panginahanglan. Sumala sa imong saad, ikaw ang magtagbo, Ginoo, sa among adlaw-adlaw na panginahanglan sa physical man, material man, financial, labi na sa espitulog. Labaw sa tanan, amo kanunay giklim, Ginoo, pinaagi sa pagtuo, wala imposible kanimo, O Diyos, nga abuhi kami tanan mo sugat kanimo sa pangalan ni Jesus. Imin, ipatong atong tong kamot sa ulo, walang kamot sa parte sa lawas, on sa may mga balatian, kahina nagpabili pa, ato ka na papawaon mo naman, magamputa, Diyos, kalabing gamhanan sa tanan, Ginoo sa napaggampo, gihapon sa among malapastor, balang propeta mo, Diyos, pinaagi sa imong gahom, akong gipadlong-padlong kami na mahal, demonyo na mga balatian sa lawas, among kigsunan, pahawa ka mo, cast out, cast out, cast out, be healed, in Jesus' name, problems be solved, vices begun, weaknesses begun, unbelief and doubt cast out. Bless the Lord right now in Jesus' name. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Manindog tayo na mahal. Musinggit kita, hallelujah, praise the Lord, tulog abisi, sabay lukso, bilang pagtuo, gitubag na ta si Ginoo sa atong mga paggampo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan nato, Ginoo. Everybody say praise the Lord! God bless you, minamahal. Hallelujah! Ato na ta